Ito ang disenyo ng negosyo ng kuryente. Yan ang negosyo na hindi nalulugi. At kung anong lugi niya, ang ginagawa dyan, pinapasagot sa mga consumer. Ang sarap maging negosyante ng kuryente. Alam niyo kasi napakalaking kalokohan ng Meralco at ng mga electric distributor yung business model nila. Pag tinignan niyo yung mga bill ninyo, kung ano-ano mga charges ang nakalagay dyan na hindi natin maintindihan pare-parehas. Alam niyo ba na 3 beses inuulit-ulit yung paniningil ng VAT sa binabayaran nyo na bill? Una, generation. Ibig sabihin, pag lumikha ng 1 megawatt yung planta, yung halaga nun, binubuwisan. Pag dumaan yan sa mga distributor, may charge din yun, transmission charge. Ngayon, pag pumunta yan sa mga distributor, merong tinatawag na distribution charge. Binuwisan uli yun. 12% sa generation, 12% sa transmission, 12% sa distribution. May isa pang tinatawag, systems loss. Sabihin natin, 100 megawatt, dumaan ngayon sa mga linya ng kuryente, nabawasan ng 10 megawatt, so 90 megawatt na lang. Yung nawalang yun, hindi binabayaran ng negosyante. O ano pa ho ang sinisingil sa inyo? Fit all, saka GEA all. Yung fit all, yan din yung isang sinisingil sa mga consumer para doon sa pagpapatayo ng mga bagong source ng kuryente. Ano ibig sabihin yan? Yung consumer ang nagbabayad doon sa mga proyekto ng gobyerno para pagserbisyuhan din daw yung mga consumer. Yung discount sa 4-piece, discount sa senior citizen, at lahat ng mga discount na binibigay ng gobyerno, hindi sinasagot ng gobyerno. Sinong sumasagot? Kayo po. Ba't ko dinidiscuss to sa inyo? Kasi merong batas din kung bakit ganyan. EPIRA law. Yang batas na yan ang nagsasabi na lahat ng singilin ay kakarguhin ng mga consumer. Ang problema, yung sinisingil sa iba't ibang charges, saan napupunta? Sa pagnanakaw ng mga siraulo ng mga politiko. Ngayon, ang problema, pinag-aaway-aaway yung mga consumer, tayong mga ordinaryo, keso sabi nung iba, bakit naman kami ang magsasagot kakargo ng konsumo ng 4-piece beneficiaries at ng mga senior citizen? Hindi naman namin kinonsumo yan. Pero hindi dapat tayo mag-away-away. Ang dapat nating kagalitan ay yung sistema. Wala tayong problema na singilin tayo doon sa mga charges kung alam naman natin na makakatulong yan sa mamamayan sa kabuuan. Ang problema, hindi napupunta yung mga binabayaran natin doon sa dapat niyang pagkapuntahan. Kaya may sagot na sa tanong, bakit ang taas ng bill ninyo sa kuryente? Dahil tayo yung kumakargo sa lahat ng nawawala doon sa mga negosyante, mga oligarko ng mga kuryente at yung pagkukulang ng gobyerno. Di ba dapat yung kumpanya yung magbabayad ng buwis niya? Pag tinignan nyo sa bill ninyo, may nakasulat dyan, government taxes. Tama, nagnenegosyo ng libre. Lahat po yun kayo nagbabayad. Ganun lang kasimple. Kawawa ho tayo, di ba? Kailangan amyendahan yung batas na EPIRA at dapat panagutin yung mga siraulo ng mga negosyante ng kuryente. Saan ka nakakita? Kung ikaw ay negosyante, ikaw ang mga kapital. Kapag may nawala, ikaw ang sasagot at magkukover dun sa nawalan na kapital. Tama? Pero sa kuryente, hindi. Ang sumasagot ng lahat ng yan, tayo. Patas ba?